Yes, today is December 1. It's the holiday season. At dahil dyan, ito si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang Taray na Talakin Showbiz Edition. Happy Christmas! Yes, advance Merry Christmas! To all, kasi yung unang araw ng Disyembre. Merry Christmas agad. At sa aming episode 3, para sa aming season na ito, pag-uusapan namin ang, syempre pa, Correct. ang Southeast Asian pop superstar group na blessed before, after, at tiyak during the holiday season, ang SB19. Kasi nga, eto na, sa kakatapos lamang na Mixed Music Awards, talaga namang waging-wagi ang mahalima sa iba't ibang kategorya. At ang mga kategoryang ito, kaibigan Glenn, ay ano? Pakibasa nga natin isa-isa. Siyempre, sila ang nanalo sa Favorite Music Video of the Year. Anong video naman ang pinanalong ito? Moonlight. Okay. Oo. Sila rin ang Artist of the Year, ang Sila SB19. rin, oo, Artist of the Year. At Siyempre, meron yung mga individual awards para do sa mga miyembro. Siyempre, alam naman natin, naglabas sila ng kanilang solo. Oo. Solo single, projects. sa kanilang mga single, di ba? So, ang Mellow Video of the Year ay panalunan ni Jacques de Dios para sa Surreal. Para naman sa R&B Video of the Year, ang Yoko na ni Josh Cullen na collaboration niya with Al James. Okay. At syempre pa, ang love kong si Philippe Jan Suson, ang nanalong Rock Video of the Year artist para sa Fake Faces. Yes. At para sa collaboration of the year, ang Determinado ni Pablo, Pinunong Pablo at kakolab niya si Joshua. Si Joshua na kanyang kapatid. Na mula sila sa production team na Rad Kids. So, muntik na nila muntik na nilang ma-sweep. Meron nga lang hindi isa nakatanggap ng award. Okay lang yon. Darating rin ang panahon para kay Stella Ahero sa kanyang award in the nearest future at maaari sa ibang award-giving body. So una, palakpakan po natin ang SB19 at ang mga individual artists for this Mixed Music Awards win dahil po, ito po ay hindi lang fan voting awards. Meron po ritong portion ang mga taga-mix at iba mga artists na siya nag-desisyon para sa panalong ito. So, kaibigan, sa tingin mo ba, itong mga panalong ito ay maglalong mag-i-inspire sa SB19 para mas lalo panggalingan ang kanilang mga awitin at mga sayawin sa malapit na hinaharap? Oo naman. Lagi namang, kinikilala at tinatanggap ng SB19 ang kanilang mga natatanggap na award. At inspirasyon, lagi rin nila sinasabi na inspirasyon ito para mas pagbutihan pa nila at ituloy yung kanilang mga magagandang ginagawa sa musikang Pilipino, di ba? Ano naman ang reaction mo sa mga nag-iintriga na hindi lang dapat natanghaling Artist of the Year ang SB19 dahil kung ikukumpara raw ito sa ibang mga music videos, ito na ata ang isa sa may pinakamababang streaming. What is your comment on that? Kasi syempre naman, alam naman natin na pag Artist of the Year, kumbaga, yung totality mo as an artist, hindi lang na-define yan sa isang music video. Kasi inaano nila dahil yung music video daw ng isang grupo ay mas malakas, di ba? Pero yung pagiging Artist of the Year, totality ng total package. Ng total package 'yan. Hindi lang sa isang music video. At alalahanin nyo, choice ng yan. Choice ng hindi lang fan kasi ito Hindi lang fan voting. Based voting. Choice din ng mga taga-mix 'yan. 'Di ba? May sarili silang pamantayan, kaya wag yung questionin. True. Pamantayan nila yun. Parang sa amin, sa Star Awards, meron kami sariling pamantayan, kaya wag nyo rin questionin. Parang ganoon rin sa mix. Diba? May sarili silang pamantayan. And again, we would like to educate everyone na ang pagiging Artist of the Year, as Glenn already says, encompasses everything. It does not only mean that because your videos are more streamed, that are always sponsored by ads,
Kaya kayo tumataas ng views. Di ba minsan kasi nakikita nyo sa mga, if you are a regular, streamer ng mga kanta, pag nag-stream ka ng kanta, biglang may ilalabas na parang ad na chu-chu-chu-chu, suggest ng chu-chu-chu-chu-chu. At yun, nakakount agad yun sa kanila. Diba? Yun ang ginawang pakana ng mga ibang grupo para mas dumoble, mas trumipli pa yung number of streamings nila. Kumbaga, meron silang ginawang mahika para masabing malakas talaga yung bentahe ng kanilang mga kanta sa streaming. Pero sponsored by ads po yun. Diba? So, lagi pong ini-emphasize na hindi lang po sa stream napapatunayan ang kalakasan ng isang artist. Kailangan po, nakita nyo naman kung gaano kalaki ang international recognition na meron na ang SB19. Yes. Kung gaano kataas ang respeto ng mga legends of OPM sa SB19. Kung gaano hinahangaan ng mga bagong mag-aawit, P-pop man o hindi, ang SB19. At kung gaano ang pagnanasa at paghahangad ng mga legends at mga baguhan na magkaroon ng collaboration sa SB19. Adyan pa ang solo projects nila. Correct. Adyan pa ang kaliwat ka ng mga advertisement. Di po ba? Biro nga na isang 18 fan sabi niya yung Gento nga nag-world tour kahit wala SB19. Yes. Patuloy ng mga mayagpag ang Gento sa kanyang Gentour na hanggang ngayon lahat ng pamoso at sikat na vloggers at vloggers, lalong-lalo na sa Republic of China, talagang dance sa Gento. At ang Gento ay hindi lang po sa China sikat. Halos lahat ng Asian countries, para masabi kang sikat, ay pinapakinggan at sinasayawan ng Gento. Yan po ay sa Hong Kong, sa Vietnam, sa Thailand, sa Taiwan. So, panalong-panalo ang Gentour ng Gento. Oo, at saka di ba, SB19 as Artist of the Year, kumbaga, parang sila parang BTS, di ba? Yes. Na yung individual members nila nakagawa ng sarili nilang singles at saka ng projects na, pero buo pa rin sila, yes, di ba? Yes. Na hindi pa naman na-achieve ng ibang grupo. Yes! Ayan nga naman. So, yung pa lang, hindi ba hindi ba isang standard yun ng pagiging Artist of the Year? Hindi ba patotoo? Di ba? Di ba patotoo yun na kahit meron ngang individual awards ang mga members ng SB19, pero pag nagsabag-sanib puwersa sila, mas malakas at mas matindi. Di ba? So, sa akin po, i-congratulate na lang natin lahat ng mga nanalo sa Mix Awards at umaasa pa kami na mas marami pang karangalang makatanggap ang SB19 kasi sooner ilalabas na rin ang mga nanalo sa Wish Music Awards at sa Awit Awards at syempre pa sa mga ibang international award-giving bodies na magbibigay rin ng recognition sa SB19. Ikaw, kaibigan Glenn, ngayon na meron ng ganyang. At isa pa pala, may isang glossy magazine na dineclare ang SB19 na parang Artist of the Year. Diba? At syempre, diba, sa amin na lang din, Star Awards for Music, diba? Naging Artist of the Year din ang amin. Ang ka-level nga nila dun sa glossy magazine si Carlos Yulo. Diba? As Athlete of the Year. Tapos may isang business person as Businessman of the Year. So, kita nyo naman kung sino-sino at kung anong klase ang mga institusyon, ang mga publikasyon, ang mga magazine at kung ano-ano pa na nagbibigay ng parangal at papuri sa mahalima. Kaya, hay nako, gano'n na lang. Natutuwa lang ako doon sa mga yung mga bagong P-pop groups na napanood ko kasi sa isang tawag doon, sa Will to Win, yung Eclipse. Yes. Talagang nung tinanong sila ni Willie kung sino ang inspirasyon nila, ang sabi nila ay ang OG na SB19. Original SB19. Nakakatuwa. Isa pang sobrang pagmamahal sa SB19, ang Horizon. Yes, oo. Diba? Talagang very vocal sila. Sila ang SB19 ang kanilang kuya. At kung hindi dahil sa SB19, wala tayong pag-uusapang P-pop
industry sa ngayon dahil sila ang kauna-unahang sumugal. Yes. Ang kumpanyang may hawak ko sa kanilang dati, ang kauna-unahang sumugal sa genre na P-pop. At nagtagumpay. At nagtagumpay. At ang tagumpay, talagang damang-damang, Correct. daman nating lahat. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang Tarian at Talakin Showbiz Edition.